And good morning po sa inyong lahat. Kumusta ho kayo? At sa nanonood online, good morning din po sa inyong lahat. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. At sa umagang ito, ang title po ng aking sermon ay The Faith to Go and the Faith to Give. Mga kapatid, kung sakaling may mga bagay na gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon, susundin mo ba? Magtitiwala ka ba kahit walang kasiguraduhan? Magbibigay ka ba kahit kulang? Susunod ka ba kahit natatakot? O magpapatuloy ka ba kahit hindi mo alam ang mangyayari? Kadalasan doon masusubok ang ating pananampalataya. Madaling magtiwala kapag puno ang bulsa. Madali ring sumunod kapag malinaw ang plano. Madaling manampalataya kapag maayos ang sitwasyon. Paano kung tagtuyot ang buhay natin? Katulad natin ngayon, mahal na lahat ang bilihin. Halos kulang na yung sahod natin, pambili lang ng pagkain. Wala nang pera. Paano kung ang hinihingi ng Diyos ay yung huling natitira sa atin? Sa ating passage ngayon, kikilalanin natin ang dalawang tao na parehong dumaan sa matinding pagsubok. Titignan natin si Elijah. Si Elijah ho ay isang propeta ng Panginoon. He is the messenger of God. At dito, dinala ng Panginoon o nilagay muna siya, o doon ka muna sa Kerit Brook magtago. Kasi that time, wanted siya kay King Ahab. So nagtago siya sa Kerit Brook. Ano yung brook? Ito isang sapa kung saan, kung sa bundok pa, doon dumadaloy yung lahat ng mga naipon tubig sa bundok. Meron isang mababang parte na kung saan doon dumadaloy ang tubig. So yun po yung sinasabing brook or sapa. Doon, sa kung saan nandoon si Elijah, naging ayahay ang buhay niya kasi hindi nagtatrabaho. Dinadalhan lang siya ng pagkain ng uwak o raven. Ano mga pagkain na yun? Tinapay at saka karne. Wow, sarap ng buhay. So, hayay ang buhay niya. Hanggang sa dumating yung panahon na wala nang ulan. Unti-unting natutuyo yung brook. So ito yung panahon na tinawag na naman siya ng Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon. Elijah, punta ka sa Sarephat. At may nakausap ako doon na isang babae at doon ka muna makikitira. Sabi ng Panginoon sa kanya. At dito, nag-step out kaagad si Elijah. Wala nang maraming tanong, wala nang maraming reklamo pa. Nag-step out kaagad si Elijah. At dito, kung titingnan natin yung lugar, distansya ng lugar ng Sarephat hanggang dun sa Kerit Brook, yung Sarephat kung nasaan yung widow na tutuluyan ni Elijah, napakalayo ho. Biruin mo yung 100 to 120 miles, kung sa kilometro pa, abot ng 160 to 190 kilometers. So at yun ay lalakbayin niya ng, according sa source na nabasa ko, lalakbayin niya ng 1 week
Hindi natin alam kung gaano siya katagal maglakad. Wala pa man sasakyan noon. So at doon, bulubundukin ho yung lugar, mabato. At isa pa, drought nga, walang ulan, mainit ang panahon. Kung iisipin natin, parang ang hirap. Yung first move, kung ihakbang mo yung kwan mo, paano kaya ginawa ni Elijah? So, para sa, kung titignan mo yung sitwasyon niya, parang ang hirap. At hanggang sa, yung time na yon na nakarating na siya sa gate ng Sarephath, nakita niya yung widow. Ngayon, tignan natin yung comparison ng faith ni Elijah at yung widow. First, faith that obeys God's direction. Faith that obeys God's direction. Si Elijah, he trusted God's instruction. At sinabi dito sa 1 Kings chapter 17 verse 9, he said here, "Then the Lord said to Elijah, Go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you." So, yung instruction ng Panginoon parang kulang man para sa kanya kung tutusin. Walang kasiguraduhan, parang hindi ka sure. At saka sa layo, lahat na ng bagay parang kung sa iba yun, maraming reklamo na yan. Paano yung kahinatnan ng buhay ko kung pupunta ako doon? Walang pagkain, tagtuyot, walang assurance. So, malayo pa yung lugar. So, pero ano ang nangyari? Sumunod pa rin si Elijah. Ang sabi dito sa 1 Kings chapter 17 verse 10, "So he went to Zarephath." He went to Zarephath. Anong klaseng faith meron itong si Elijah? Faith that moves. Faith that moves. He stepped out of his comfort zone. Hindi mo basta-basta yung mag-step out ka sa comfort zone mo na hindi mo tiyak ang lugar na pupuntahan mo. Pero itong si Elijah, he has that faith to step out. And faith that obeys kahit walang kasiguraduhan. Nag-obey pa rin siya maski walang kasiguraduhan. Who obeys God's direction kahit na hindi detalyado. At sa pangatlo, faith that depends completely on God. He depends completely on God, not to himself, kung ano man yung kakayahan niya, lakas niya o ano man. He depends completely on God. So sa application natin ngayon, minsan tinatawag tayo ni Lord na lumipat, magsimula, mag-ministry, magpatawad, o magtiwala ulit. At tulad ni Elijah, kailangan natin sumunod kahit hindi kumpleto ang detalye. So dito, maalala ko yung experience ko nung ako'y pumunta dito sa Zamboanga. Ulitin ko na naman nung last time na nag-freeze ako, kasi ito yung palagi faith naman. So pumunta ako dito, hindi ko alam ang lugar ng Zamboanga. Ang alam ko lang, magulo ang Zamboanga kasi yun na nga, makikita ko yung mga sundalo na galing Luzon, pagpunta dito, pagbalik doon, patay na, nakakabaong na. So anong aasahan mo sa lugar na pupuntahan mo? Parang ganun ba? Magulo. So, ang mga hindrances na bago kami pumunta dito, marami kong na-experience na hindrances. Isa na dito, bago ako pumunta, less than a month na lang, mamamatay na ang tatay ko. At ang sabi niya, "Anak, huwag ka nang pumunta sa Zamboanga." Bakit man?
mamamatay na ako, wala nang kasama ang mama mo dito sa bahay. Ang mga pamangkin mo ang titigas ng ulo. So, hindi ko sinagot, pero nasa isip ko, tapos na ako nag-promise sa Panginoon. So, sa madaling sabi, pumunta pa rin ako. Isa pang hindrance, bakit ako pupunta sa Zamboanga? Hayahay na ako dito sa Tarlac. Tarlac man bahay namin. From Tarlac to Vizcaya, 5 hours yung travel. Sa Tarlac, meron na kaming bahay. Hindi pa man tapos pero pwede ng bahayan. And then, meron naman akong ani. Hindi naman ako magproblema ng pagkain. Nagpapadala man ang misis ko. Ano pang hahanapin ko? Parang ang hirap umalis dahil alam ko, okay na ako doon sa buhay ko. Pero iba pala pag tinawag ka ng Panginoon. Kailangan talaga mag-obey. Kasi nung pumunta ako sa Hong Kong, ang plano namin ng mag-asawa, magtrabaho lang kami ng tag-3 taon, makapag-ipon ng konti, pwede nang puhunan para mabuhay. And then, ang mga pastor ng Alliance na missionaries, nakikita-kita kami doon sa church nila, mama nila, Pastor Bones. Sabi na isang pastor, bakit ka nandito? Di ba may calling ka nung binata ka? Sabi ko, nag-asawa na lang ako, wala naman nag-support sa akin. Ang usapan, kung may magsusupport, pupunta ako. Kung wala, hindi ako pupunta. Ibig sabihin, hindi ako tinawag. So sabi ng isang pastor, kung tinawag ka ng Panginoon, maski nag-asawa ka na, hindi ka niyan tatantanan, tatawagin ka pa rin yan. Ganun ba, pastor? So ang nangyari, yun. So sabi ng papa ni Pastor Bones, hayaan mo sa Sunday, challenge natin ang congregation. Kung papayag sila na suportahan ka, punta ka na sa Zamboanga. Na-challenge nga ang congregation. O sige, pwede ka nang pumunta. Nag-oo na ang congregation. Kaagad-agad. Punta ka agad. Parang humirit ako, bigyan niyo muna ako ng 1 taon. Pagprehan natin kung totoo yan. Sabi ko sa mga pastors, sila Mami Hinko, Ruth Tablada, nandun pa sila noon, sila Filomeno, Ganibe, sila yung mga sa akin, nagpupush. Pag-pray muna natin. Pray. Sige, 1 year. Yun na nga. Pagdating ng almost 1 year na, doon na nangyari yung maraming pagsubok sa mga hindrances sa pagpunta ko dito. Pero, I praise God kasi nanaig pa rin yung pagpunta ko dito. Ganun ho, kailangan mo mag-step out in faith kapag tinawag tayo ng Panginoon katulad kay Elijah. So ngayon, maski sa mga AYP natin, naobserbahan ko nung palapit ang AYP nila, alam ko na walang-wala yung mga young people natin, pera importantly. So, nakita ko yung sigasig nila ba na magtinda-tinda doon, magluto ng para lang makaipon ng sapat na kakailanganin nila. So, yung faith ba? Kahit mahirap, parang walang kasigaruduhan, nagtinda-tinda lang sila hanggang sa makabuo. Kaya minsan, kailangan mo lang ng tiwala sa Panginoon. Tiwala lang, gawin mo lang yung part mo. Dito naman sa widow, punta tayo sa number 2, the widow's faith, faith that gives despite lack. Ang widow dito ay nasa pinakamahirap na sitwasyon. Sa panahon nito, dahil alam naman natin yung widow doon sa culture doon sa
sa Middle East, lalo na yung time na yun, sila yung pinakamababa, pinakamahirap na sa lipunan. And then, magtataka ka, doon pa dadalhin ng Panginoon itong si Elijah. At dito nakita natin, pagdating ni Elijah dito sa gate pa lang ng Zarephath, nakita niya yung widow na namumulot ng stick para may panluto siya sa natitirang isang dakot na harina at saka oil. So, nakita siya ni Elijah, pagod na pagod siguro, uhaw na uhaw, gutom. Sabi ni Elijah sa kanya, pahingi ako ng tubig. Nung akmang paalis na para kumuha ng konting tubig, nagpahabol pa si Elijah, bigyan mo na rin ako ng konting tinapay. Tingnan natin dito sa 1 Kings chapter 17 verse 13. Ang sabi dito, but Elijah said to her, don't be afraid. Go ahead and do what you have said. But make a little bread for me first. Make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. So, make a little cake for me first. Wow, parang grabe man si Elijah, parang makasarili. Hindi man niya kinonsider yung kalagayan namin mag-ina. Parang ganun ba kung titignan mo yung iisipin ng isang nanay, yung widow. Pero humanly speaking talagang napaka-imposible yung gagawin niya na yung hinihingin ni Elijah. Pero nagbigay pa rin siya. Nagbigay pa rin siya. Anong klaseng merong faith itong si widow? He has that faith to surrenders. He surrender everything. Alam mo yung hopeless ka na, desperado ka na, wala na pagkakain yung natitirang harina at saka yung bread niya, kamo na lang, mamamatay na sila pagkatapos nun. Hintayin na lang hanggang mamatay sila. So, anong makukuha natin doon? So, ang ginawa niya, sinurrender na lang niya lahat sa Panginoon. Faith that gives kahit kulang. Alam niya na kulang pa sa kanilang mag-ina. So, nandun pa rin yung heart niya para bigyan si Prophet Elijah. Faith that trusts God more than visible resources. Parehas lang din yun. Mas nangibabaw yung faith niya kaysa yung mga nakikitang provision o resources niya. Minsan, feeling natin, Lord, kulang pa ang pera ko. Hindi muna ako magtatides ngayon. Ipunin ko muna. O, Lord, kulang pa ang pera ko. Bakit ko bibigyan yang namamalimos na yan? Kung minsan, ang hirap mag-release. Dito naman, kulang yung kaalaman ko dito sa church. Parang mag-ministry sa church o sumabay sa mga kumakanta doon. Wala akong knowledge o kakayahan para makipagsumali sa mga singing group doon sa church. Kulang ang kaalaman ko. Parang ganun. At kulang yung ability ko, yung pag-share ng Word of God. Actually, once you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, meron ka nang pwedeng i-share sa tao. Yung experience mo sa Kanya, sa una pa lang, sapat na yun para makapag-share tayo sa mga iba. Pero doon, madalas gumagalaw ang Panginoon. Kung kulang ang mga taong handang magtiwala kahit kulang,
Sabi dito, pero doon madalas gumagalaw ang God sa mga taong handang magtiwala kahit kulang. Nag-work ang Panginoon sa part na yon, sa kakulangan. Comparison of their faith, number 3. Si Elijah at si widow, ito kay Elijah, faith that obeys. Ito naman si widow, faith to surrender. He obeyed God. Si Elijah, he stepped out para pumunta sa Sarephat. Mahirap yun gawin, pero he trusted God and he obeyed. Kung ano man yung kanong ng Panginoon sa kanya. So left his comfort zone. Iniwan niya yung comfort zone niya. At doon, kahit nakita niya yung sarili niya na wanted siya, kailangan niya magtago, kailangan pa rin niyang umalis. So ito naman si widow, release her last provision. Yung konting-konti na nga na para sa kanilang anak, na kanyang anak na pagkain, binigay pa. Nagbigay pa siya kay Elijah. So, he trusted God's direction. Kung ano yung direction ng Panginoon, nagtiwala lang si Elijah. Dito naman sa kay widow, he trusted God's provision. Dahil naniwala siya na kapag ibibigay niya yung kung ano natitira sa kanya, susuklian siya ng Panginoon ng mas marami. So, he took the step. Mahirap mag-took ng step. Pero ginawa pa rin ni Elijah. He let go of what she had kay widow. And sa last, needed courage to go and needed courage to give kay widow. So dito, kung makikita natin sa comparison nila, kung titignan natin itong dalawang ito, ay parehong may isang bagay na common sa kanila. They obeyed God despite fear and uncertainty. They obeyed God despite fear and uncertainty. At dahil doon, sa nangyaring yon, ang naging outcome, hindi naubusan si Elijah. Hindi rin naubusan ang widow. At nakita nila dito yung milagrong ginawa ng Panginoon. Nung ginawa ni widow na yung pagbigay kay Elijah ng pagkain, tignan niya yung jar at saka yung jug na sisidlan ng harina at saka oil. Punong-puno. And every time magluto, tingnan niya yung jar at saka yung jug niya. Punong-puno ng harina at oil. So yun, ganun mag-provide ang Panginoon. Ano ang main lesson natin dito? Ang faith ay hindi lang paniniwala kay God. Ang tunay na faith ay handang sumunod, nagtitiwala at kumikilos kahit mahirap. Ulitin ko po, handang sumunod, nagtitiwala at kumikilos kahit mahirap. Minsan tayo si Elijah, tinatawag ni God na mag-step out. Minsan din, tayo si widow. Tinatawag ni God na mag-let go at magtiwala. Pero sa parehong sitwasyon, God remains faithful. God remains faithful. Kapag tayo ay susunod at nagtitiwala sa Diyos, kahit kulang ang hawak natin, kailanman kukulangin ang biyaya niya. Hindi kukulangin ang biyaya niya. Yun. And our conclusion, mga kapatid, sa huli ng istoryang ito, makikita natin na hindi pinababayaan ng Diyos si Elijah at ang widow. Hindi nga dumadating agad ang abundance.
hindi agad nawawala yung tagtuyot. Pero habang sila ay sumusunod at nagtitiwala, araw-araw pinoprovide ng Diyos ang kanilang pangangailangan. So ang lesson natin para sa ngayon, hindi hinihingi ng Diyos na maintindihan natin lahat. Hindi rin niya hinihingi na maging sigurado tayo sa lahat ng mangyayari. Kundi ang hinihingi niya lang ay isang pusong handang magtiwala at sumunod. Minsan si God tatawag sa atin tulad ni Elijah. Ang sabi niya, go, move, and step out. Sana marinig natin yun kung tatawagin tayo ng Panginoon. At minsan naman, tulad ni widow, release. Kung anong meron ka, release. Give and trust me with your lust. Kasi sa last na yon, doon maggagawa ng miracle ang Panginoon. At doon nasubok ang tunay na faith. Pero tandaan ho natin, kapag ang Diyos ang nag-utos, siya rin po yung magpo-provide. Kapag ang Diyos ang nag-utos, siya rin po yung magpo-provide. The widow gave her last meal, but God sustained her household. Elijah obeyed God's direction, and God took care of him. At ganun din sa atin, kapag tayo ay humakbang na may pananampalataya, hindi man madali ang paglalakbay o journey, hindi man malinaw ang lahat, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun sana ang pakaisipin ho natin. Because faith is not trusting the situation, but faith is trusting the God who controls the situation. Kaya mga kapatid, kung may tinatawag ang Diyos sa buhay mo ngayon, huwag kang matakot. Step out, trust Him, and obey Him. At makikita mo ang Diyos na tumatawag sa iyo, ay siya rin yung Diyos na tapat sa iyo at hanggang dulo. Ulitin ko po, at makita mo ang Diyos na tumawag sa iyo, ay siya rin yung Diyos na magiging tapat sa iyo hanggang dulo. Let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ngayong araw na ikaw ay tapat sa bawat taong nagtitiwala at sumusunod sa iyo. Lord, katulad ni Elijah at ng widow, minsan dumadaan din kami sa panahon ng kakulangan, takot at pag-aalinlangan at uncertainty. Minsan hindi namin alam kung saan kami kukuha ng lakas at probisyon at pag-asa, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil ipinapakita mo sa amin na hindi ka kailanman nagpapabaya sa mga taong nananampalataya sa iyo. Father, forgive us sa mga pagkakataong mas pinili naming matakot kaysa magtiwala. Sa mga oras na gusto naming buong detalye bago susunod. Sa mga panahon na mas nakatingin kami sa kakulangan kaysa kapangyarihan mo. Ngayon sa oras na ito, Lord, sinusurrender namin sa iyo ang aming takot, aming mga worries, aming doubts, at aming mga bagay na hirap kaming bitawan. Turuan mo kaming magtiwala tulad ni Elijah na sumunod agad sa iyong tawag. Turuan mo kaming magkaroon ng pusong tulad ng widow na handang magbigay at magtiwala kahit kulang. Lord, kung may tinatawag ka sa amin na gawin,
Bigyan mo po kami ng courage to step out in faith. Kapag mahina po kami, palakasin mo kami. Kapag natatakot po kami, remind us of your promises. Kapag parang walang-wala na kami, ipaalala mo na ikaw ang aming provider. Father, we declare today, hindi kami mamumuhay sa takot. Mamumuhay kami sa pananampalataya. Hindi kami umaasa sa nakikita lang, kundi aasa ho kami sa iyong salita. Naniniwala ho kami na ang Diyos na tumatawag sa amin ay siya ring Diyos na magpo-provide, mag-guide, at magiging tapat hanggang dulo. Maraming salamat. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.